Hello, good morning mga Bebe Loves. Ginaya ko yung pangalan. Pinanod ko kami, napuyat pa ako doon sa Bebe Loves. Yung na-terminate na kapitbahay ko. Bebe Loves kasi yung ano niya, gandang si pakinggan. Napakasit kasi pakinggan yung Bebe Loves. Hello mga Bebe Loves. Ang ganda kasi. Napuyat ako hanggang 10:30 ko pinanod yun. Isang oras, 54 minutes. Wala yun. Yung na-terminate na 4 years and 10 months na siya. Hindi, nawala na yung sa antok ko. Kapit bahay kayo na-terminate. Ibirod mo 4 years and 10 months. Terminate siya on the spot. Aware din kayo, aware din ako sa, sabi niya aware ako sa ano, sana aware kayo, sabi niya sana aware kayo sa mga katulad ko. OFW dyan sa Hong Kong. Hindi basta-basta magpakampante. Tama yung sinabi ng kaibigan ko din na nasa Singapore na ngayon si sana Michelle. Huwag kang huwag kang magpakampante. Bakit? Totoo naman yun. Kahit ilang years ka na pala dito. Kasi nga, yung dahilan, pera. Ayaw nila magbayad. Ganun. Kahit gaano pa kasweet kadikit nyo ng amo mong babae, gagawa sila ng paraan para hindi magbayad ng LS. So sa akin naman, hindi ko naman hinangad yung LS. Severance pay. Kasi 2 years lang naman ang gusto ko doon sa kanila. Hindi rin ako makapagtagal. Hindi ko naman hinahabol na yon. Pero kung mabait sila, siguro kapag mabait talaga sila, sasabihin mo na ano, mabait naman sila. Kasi yung trabaho, hindi mo kaya eh. Kaya hindi ako makapagtagal. Ngayon, malapit na rin ako. Sana hindi ako ma-terminate. Malapit na rin ako matapos. 4 na buwan na lang. So ngayon, naghatid tayo ng bata. Christmas party nila. Nakarating na kami dito sa Sikip May. So gusto ko lang mag-video guys para may upload ako mamaya. Habang inaantay ko siya hanggang alas 12. Kasi dito ako hanggang alas 12. Hindi na ako uuwi kasi antay ko talaga siya. Kahit pag-exam siya hanggang alas 12. Alas 12. Naantay ko siya. Kasi nga malayo sa bahay. Siyempre yung oras na paglakad pag-uwi, sayang din. Pagod ka pa, saka mamamasahe ka pa. Ayan bata. Yan ang alaga ko. So, mga baby loves. Mga baby loves. Ito yung regalo niya. Bitbit ko buti nagbitbit siya ng bag niya ngayon. Ngayon lang siya nagbitbit ng bag niya kasi iba yung bag niya. Yun ang bag niya kasi pauwi pag umuwi sila sa China. Yung malaking bag niya kasi ayaw niyang bitbitin yun. Kaya inayaan ko siya magbitbit. Kaya pala siguro gusto niya magbitbit niya kasi yung bag niya ngayon maliit. Then, nakarating na tayo. Sabi ni Amo, mag-jacket daw. Hindi niya alam na tatlong patong na kong damit ko eh. Magdala ka ng coat mo, Joanne. Sabi, malamig ngayon sa labas. Sabi ko naman, hindi, okay lang madam. Sabi ko, to stay inside the church. Sabi ko kasi church yan, yung school nila church din. Sa tabi niya lang din ang school, mga rooms. Ayan. Matambay ako dyan, nagbaon ako ng kape, tubig ko, nakapaglinis na rin ako, nakapaghugas na rin ako doon, ang aga ko nagising. Bago ako umalis, dami kong pang niluto kanina, noodles na dry, tapos nagprito pa ako ng itlog na, tag-isa sila, pinangibabaw ko sa pagkain sa bread, may saging, saka soup, sa seaweed, ang dami kong ginawa guys. Sige lang, kasi trabaho naman natin. Trabaho talaga yung pinuntahan natin dito. Para sulit din yung pagpapasahod nila sa atin. Ayan. Take your gift. Oh, wait. May bag. Thank you. Punta tayo. So, mag-ihi tayo guys. Mag-ihi. Wait lang.
lilipat ako dito sa market para mag-ihi muna. Kasi naihi na ako. Kasi madaling araw pa ako naihi. Ang aga na nagising si among babae, tapos bumalik sa tulog ako. Nagising ako sa balitog ng toilet niya. Ewan ko bakit ganon. Ang sarap na, nanaginip nga ako. Nananaginip na nga ako. Nagising pa rin ako doon. Mabilis ko magising kasi. Ewan ko yung takip ng toilet, laging ganon. Tok! Ganon. Binubuksan. Pero bukas naman yun dati, hindi naman sinasarado. Kadalasan naman naka-open lang yung toilet na yun, yung bowl niya. Eh bakit tok? Ganon siya yung, ewan ko, hindi naman sarado yun. Alam ko, kahit gabi, hindi naman ugali namin magsarado ng toilet, ay ng bowl ng toilet. Nagigising ako doon, tapos hinayaan ko muna ng 15 minutes, saka naman ako nag-ihi. Kasi ayaw ko din sana ma-istorbo sila, matulog. Naiwan ko pala yung asin, wala ko. Kaya yun, nagbabad ko pala ng bra ko, nakalimutan ko ilaba kagabi. Bago ako malis na kahapon, nagligo. Binabad ko pala yung bra ko doon. Buti lang natakpan ng nakakahiya. Buti na lang natakpan ko ng brass, malaki yung brass ng mga medyas namin. Brass na binili ko sa damit. Hindi masyado makita kasi pinagilid ko siya. Pero pag silipin mo talaga yung siraan ng bowl ng toilet, yun. Kikita. Nilinaban ko na kanina. Sinampay ko. Kaya, buti na lang hindi ako naihi bago ako matulog. Kasi nag-ihi na pala ako bago ako matulog sa CR nila. Isa lang kasi yung banyo namin dyan. Hirap pag isa lang yung banyo. So, ayan, naihi na ako ulit. Kasi nag-inom ako ng tubig pag-gising ko. Tapos nagtaka ako bakit nawala na yung CCTV dun sa pinaglalagay sa tabi ng rep sa tapat ng ko, bed ko. Mamaya tatanong ko bakit nawala ng CCTV doon. Pati nanggal na. Tatanungin ko yung mama. Ako mausisa din ako minsan. Yung ares ako ko din. Bakit tinanggal na? So yan na guys, ang aking maikukwento ito. Ito yung CR nila. Walang tissue. Wala lang tayo ng tubig. Malinis naman siguro ito. So, doon tayo sa Ay, ito. Meron pala ito. Ay, dito tayo sa Ay, wala. Dapat dito tayo sa para makapaghugas tayo. Ayan, yung mga ganyan. Para makapaghugas tayo. So, bye-bye na mga bebe loves. Sinama ko pa kayo dito sa CR. Doon ako magtatambay. Nagbana ko ng mga pagkain ko, kape, saka tubig, saka may kunting yung sobra ko kumain doon sa church na mga bacon, hindi ko nakain lahat. Inuwi ko na lang. Babay na lang, yun ang pagkape ko. Tapos nagbaon din ako ng bread, saka itlog na nilaga. Ayun, yung bread nila, walang palaman. Kakainin ko na ng ganun, pero may mga suman ko ako dito. Sa isang puto, yung sobra ko kagabi sa church. Parte namin, nagkasama namin sa church. So, okay na. 8 minutes na. Yan yung bag ko. Ay, nakita na yung toilet. Bye.